So what's up sa mga kahombre ko dyan? What's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang crazy na nangyari sa buhay ng ating kaibigan na si Rob Moya mga kahombre ko. Meron ko ngayong update about sa life itong si Rob Moya. Ngayon mga kahombre ko, wala na tong introduction, no? Ito si Rob Moya ay ex-ho ni Tony Fowler. Alam naman ng lahat, no? Na nagkaroon ho ng napakalaking break sa buhay niya to the point na artista rin ito back in the day. Isa siya kasama ni Tony sa mga nagpasikat na mga couple vlogs sa YouTube at sa Facebook. Lalo na sila ho, o isa siya sa mga kasama natin mga kahombre ko nung panahon ng pandemya mga kahombre ko. Now, alam naman natin ang buong pangyayari na naghiwalay si Rob at si Tony. Huwag na nating palalimin yon. Basta naghiwalay na sila. Since nung naghiwalay sila mga kahombre ko, parang medyo pumangit ho ang karera ni Rob Moya mga kahombre ko. Well, ni Rob yan habang si Tony ay patuloy pa rin ho siyang namayagpag. Si Rob naman ay patuloy sa kanyang mga disgrasya mga kahombre ko. At ito nga, isa ito unfortunately sa mga kinakaharap niyan disgrasya sa panahon ngayon mga kahombre ko na wala nang idea ang lahat. Lately lang naalala natin ng isa rin sa mga kaibigan natin mga kahombre ko na si Irish Tan nabuntis ni Rob Moya, tapos eventually pinapalabas ni Irish na iniwal lang din siya ni Rob. And actually na pinost naman ni Irish yung picture ng baby nila ni Rob. Sobrang kamukha ni Rob. Ewan ko ano ba nangyayari dito sa batang ito, kasi mukha lang siyang matanda mga kahombre ko pero bata pa yan si Rob. Naawa naman pa rin ako mga kahombre ko, kaso lang syempre may pinagsamahan din kasi kami. Kaso lang mga kahombre ko, mukhang hindi na humaganda ang nangyayari sa panahon ngayon kay Rob. Anyway, mga kahombre ko, let's move forward. Si Rob Moya, mga kahombre ko, mukhang nahaharap sa pinakamalaking kontrobersiya ng kanyang buhay, mga kahombre ko. Sabi nitong Eli Kirst, which kilala ko itong babae na ito, mga kahombre ko. I mean, ewan ko lang kung naalala mo ako, pero hello. Our family is currently fighting to recover 2 properties that we believe were unlawfully taken through fraud and forged documents. Here are the facts as we know them. My husband, kilala ko po yung asawa niya, mga kahombre ko, yung asawa niya tumulong sa akin, tumulong sa event namin, no, na suntukan ng mga sikat. Siya ho ay nag-sponsor ng malaking halaga, kaya natuloy yung suntukan ng mga sikat na yon, mga kahombre ko. So, yeah, sigurado naaalala ko ng mga to, and maraming salamat po ulit sa opportunity na binigay niyo sa akin nung panahon na yon. Anyway, mga kahombre ko, nakakapagod na, no? Imagine mo, puro na lang sugalan nakikita mo sa internet. Pero kung gusto mong subukan ng trading, imbes na umasa ka lang sa swerte, ito ang para sa'yo. At ito ay ang Pocket Broker. Dito mga kahombre ko, mahigit 250 assets ang pwede mong pagpilian. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo mag-trade ng bagay na hindi mo naintindihan. Tomaps. Kung mahilig ka sa crypto, meron silang Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Dash, Bitcoin Cash at marami pang iba na pwede mong i-trade kahit 24/7. Kung mas familiar ka naman sa mga malalaking kumpanya, pwede ka rin mag-trade ng Apple, Tesla, Netflix, Microsoft, McDonald's, JP Morgan at marami pang iba. Pwede ka rin mag-trade ng mga sikat na market indices tulad ng S&P 500, Nasdaq at Dow Jones. Kaya kung ano ang alam mo, iyon ang pwede mong pagtuunan. Isa pa sa nagustuhan ko rito mga kahombre ko, hindi mo na kailangan mag-convert ng pera sa US dollar. Pwede kang gumamit ng local currency at automatic na itong ire-recommenda depende sa bansa mo. At kung crypto user ka naman, mabilis din ang deposit withdrawal gamit ang cryptocurrency at wala pang komisyon. Kaya alam mo agad kung magkano talaga matatanggap mo. At protektado ito ng bank level 256-bit SSL encryption, so safe ka. Ngayon mga kahombre ko, kung gusto nyo ng 100% bonus, gamitin nyo ang code ko na WZMAN habang nagre-register. Ano pang hinihintay nyo mga kahombre ko? I-try nyo na. My husband entrusted the original land titles of our 2 houses to an agent named Rob Moya, whose only authority was to help sell the properties. Instead of completing a legitimate sale, he transferred the properties using forged documents. For the first property,
Angeles, Pampanga. I never signed any documents authorizing the transfer or sale papunta sa pangalan niya. The NBI conducted a handwriting examination and concluded that my signatures on the transfer documents were forged. For the second property, the title was still under the previous owner's name because ownership had not yet been transferred to me. He pretended to be the authorized representative of the previous owner and forged that owner's signature as well. Shit. The previous owner is prepared to testify that those signatures are not genuine. The buyer has confirmed paying approximately 22 million pesos directly to Rob Moya, to our BF Homes Parañaque house. The buyer of our Angeles, Pampanga house claimed that they bought it for 9 million. Oh my God na lang ako kasi 25 million bili namin doon. He kept all of the proceeds and now disappeared. Nasa Hong Kong ka ngayon, boy. Minura niya. The two properties have an estimated combined market value of approximately 100 million if sold properly, meaning they were allegedly sold for a fraction of their value. Before the sale, there was already an annotation on the title indicating that there was an existing claim involving the property. Despite that annotation, the transaction still proceeded. Criminal cases have been filed against him, including cases involving the alleged falsification of documents and related offenses. After being charged, he reportedly left the Philippines and is now abroad. Our goal is not simply to recover the money. Our primary goal is to recover our properties and have the allegedly fraudulent transfers declared invalid. This case serves as a reminder to everyone. Never hand over land titles without proper legal safeguards. Always verify the authority of anyone handling real estate transactions. Buyers should carefully examine all annotations on a title before purchasing property. Document fraud can have devastating consequences for innocent property owners. We remain committed to pursuing justice through the legal process and presenting the evidence before the courts. We trust that the truth will ultimately prevail. Sa dalawang nakabili na mga bahay ko, good luck to all of us. May all the odds be in my favor. So, ito mga kahombre ko, makikita ho natin dito. So, sa picture na to mga kahombre ko, nandito ho sa likod mga kahombre ko yung asawa niya, no? So, napakabait na tao ho nito. Ito po yung asawa ng babae na nag-post nito. Kilala ko ito and tumulong nga to sa BOTY. I think naging close sila ni Rob nung mga panahon na to mga kahombre ko. So, ayan si Rob. Ito yung deed of absolute sale nung kanyang titulo. Ito mga kahombre ko, yung RTC na to, no? So, my goodness, this is crazy mga kahombre ko. So, eto naman, yung matinding mugshot ni Rob Moya, mga kahombre ko. Ayan, makikita ho natin dito. Napakatindi ho ng kaso nito, mga kahombre ko. Tapos dito, makikita natin ulit ang post ni Eli. Anong sinasabi mong nasa Baguio ka? Gusto mo ipadala ko pa sa'yo buong flight records and history mo simula ng pinanganak ka? Ba't ka ba nagmamadaling umalis na madaling araw, ha? Tagal naman ang vacation mo, Lods. Yung jump bail mo, paano na? Jump bail, mga kahombre ko, kasi nagkaroon na sila ng hearing, hindi siya umattend. So, yon. And now, nag-jump bail siya. Ibig sabihin, kailangan niyang bayaran yon. Kaso, wala siya, mga kahombre ko. Na-bench warrant siya. So, ngayon, kailangan niyang bayaran ulit yung bail na yon. So, yan, makikita natin dito na nandito lahat ng details ni Rob at kitang-kita kung papaano siya bumiyahe, mga kahombre ko. 2:50 AM, ha? Sobrang nagmadali siya, June 27. So, medyo may kaba na rin si Rob Moya. Alam nyo, mga kahombre ko, napakahirap ho na i-judge ng kung sino-sino mang mga tao dito sa internet, no? Pero ito ho, hindi na to allegedly. This is real. This is reality, mga kahombre ko. So, ito, Rob, no? Sa totoo lang, kilala naman kita, napakabait mo naman na tao, no? Para sa akin. Pero, grabe ka naman, man. Kasi, yan tuloy, no? Kaming mga tunay mong kaibigan, o tunay mong mga naging kaibigan, nag-aalala na tuloy kami sa iyo ngayon. Kumbaga, nagawa mo nga ito sa tao, kay Boss JB, even dito sa babae na ito, na mga taong
iniyayabang mo pa sa amin na sinabi mo na nalapitan mo, alam mo yon sa panahon ng mga pangangailangan mo. Tapos, all of a sudden, tinarantado mo. Grabe tong ginawa mo kasi kung nagnakaw ka ng 1 milyon kay Boss JB, medyo okay pa yun eh. Kasi mabilis na action yun eh. No? Kumbaga kami, mapapaisip kami, okay lang yan kasi baka nadala lang siya. Eto hindi kasi pinroseso mo ngayon. Yung pandurugas mo ng papeles, ng mga titulo. So may proseso yan. Kahit na peke yan, matagal yan, di ba? So ibig sabihin, pinagplanuhan mo ng masama yung mga taong tumulong sa buhay mo, na maayos ang buhay mo. Grabe yan, Rob. Kung hindi mo maipapaliwanag ang sarili mo, alam mo yun, don't call me kasi hindi naman ako sasagot talaga na sa'yo. Kasi after this, nakakapanlambot ka. Pero sana man lang, linisin mo ang pangalan mo kung tunay nga ba na meron pang ililinis ang pangalan mo. Sobrang nakakaya nito, Rob. Grabe tong ginawa mo. 'Di ba? Plus, ginawa mo ito sa mga tao na nagbago o bumago ng buhay mo. 'Di ba? Yan nga yung kwento mo sa amin back in the day. Nakakadismaya, mga kahombre ko. Incredible, Rob. Kung ganyan, Rob, deserve mo talagang makulong. Huwag mong takasan kasi hindi naman pwedeng hindi ka mahuhuli. Somewhere down the line, mahuhuli ka rin. Dapat, Rob, alam mo, lumaban tayo ng patas. Yan ang problema sa ginawa mo. Hindi naman sa'yo inangkin mo. Ibinenta mo pa sa halagang ni hindi mo rin alam, no? Kung magkano ba ang value nun. Imagine mo, hindi mo pinaghirapan yun, ibinenta mo na lang ng kung magkano na lang. Grabe naman yun. 'Di ba? Ngayon, mahaharap ka pa sa malaking problema. Kasi once na nanalo itong sila Eli at si Boss JB, no? Dito, against doon sa pinagbentahan mo, doon ka naman sa pinagbentahan mo magkakaproblema. And now, it will be bigger. Problema kila Boss JB at problema doon sa pinagbentahan mo. Yari ka ngayon. Kasi pinagpepeke mo yung kanilang mga pirma. Kinlaro na yan. Cleared na yan by NBI. Sabi nitong Eli. Na kumbaga, yung pirma nila, pineke mo. Grabe, Rob. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!